All you have to do is take the first step. Yes, sir. Yes. Yun lang naman yun eh. Hindi ka naman mag-move further kung hindi ka nag-first step. And going back to my take, and you learn along the way through the mistakes. Na-encounter niyo naman na siguro yung ano, no? Yung issue kay Wamos, yung ano, pipiliin kong Pilipinas. Kung dun sa mga hindi nakakaalam dun sa issue ni Wamos. Sa bali si Wamos yung social media influencer siya. Tapos sikat-sikat, ganyan-ganyan. Tapos meron kasi yung trending ngayon yung pipiliin kong Pilipinas. Tapos kaya nga siya trending. Parang merong entry. Yan, parang gagawa ka ng entry about dun sa trend na yun. Dance or anything na transition na about sa Pilipinas. Basta yung mga social influencers, inaano nila yung mga bayani, yung mga representation ng Pinoy, mga ganun. Tapos yung kay Wamos, ang ano niya, yung mga nagbabalot, vendors, mga marites, ganun yung ano. Maganda, good representation naman sa ako. Tapos naalala ko pa nga si Jomar Levena yata, ang ano niya is sila Jose Rizal, Lapu-Lapu, mga bayani. Mga cool din mga nagawa nila actually. Millions of views kasi yung mga nagawa nilang entry. Ang naging issue lang, si Wamos, unknowingly, hindi niya alam na yung ginamit ng editor niya na background videos is kinuha from another creator. So, dun sa entry ni Wamos, may mga videos sila dun na ginamit na walang credit yung pinagkuhaanan ng creator. So, yun, parang binabash si Wamos. Same time, yun din, ang ano dun. Medyo na-intriga ako dun sa issue nila. So, medyo ni-research ko din. Ang nangyari, kasi yung creator na may-ari nung ginamit nila na video, hindi siya nag-reach out daw, umano. Hindi daw siya nag-reach out kay Wamos. Parang nag-post na lang siya sa social media na, Wamos stole my video. Parang ganun. So, karoon ng issue. Tapos yan, nakita ka naman na nag-apologize si Wamos, ganyan. Pero at the same time, actually yung beginning ng apology niya, sinasabi niya, nasakit sa loob ko kasi hindi naman ako magnanakaw, mga et cetera. So may point din naman. Pero yan yung naging issue. So, anong take nyo dun sa pangyayari na yun? When it comes to content creation and then crediting and all. And if you have any questions na siguro hindi ko na fill in, just ask the question. And, lang siya, very viral kasi siya ngayon. So I think medyo okay naman na pag-usapan. I think hindi lang dapat si Wamos ang i-blame mo doon. Yung buong team, may fault doon. Fault ni Wamos na hindi siya aware na gano'n. Fault din nung editor na hindi man lang siyang nagpaalam dun sa original na may-ari nun. Nialimak na edit na video. Wala daw. Walang credits. There's no way out. At fault sila. The whole team. The whole team na. Production. Kasi nowadays, pwede ka naman talaga mag-release ng content nang hindi ka nag-credit, na nag-grab ka lang. Pwede. Pero it's against the law pa rin. Ang nagiging fine line lang is yung discretion nung may-ari na kakasuhan ko ba to? Kinopin or hindi. Parang discretion nila yun kung aalma ba sila dun sa nangyari or papabayaan lang nila na kopyahin na gano'n. Pero at fault sila kasi unang-una hindi sila nagpaalam. Yeah. Production team. Kasi okay lang mag-reuse. As long as payagan ka at ma-clean slate yung procedure mo. Binaypas nila yun Good thing pero na aminado sila sa ginawa nila. Lagi ba nag-apologize si Wamos? I think hindi naman to be blamed yung nagreklamo, pero mayroong mas magandang way na yung approach na sana. Imbis na ibalad niya agad na nila ako. Pwede niya munang kinausap. Agree. Yeah, that's a bad thing. Medyo mali din yung pagkaka
Wala. Racing. Pagka-call out ng original creator. Yeah. Or, Kasi, gawa na yun. Oo. sabagay. Kahit sino naman yung biglang siya na-credit doon sa nagpa-viral na video, content niya yun. Oo. Laking bagay din kasi yun for someone na, so to give a little bit of context din, yung creator na yun is, syempre as compared kila Wamos na million followers, siya kumbaga building pa lang din, hundreds. And then may entry din siya, di ba? Oo, parang ganun yata. So, parang nasa same avenue ata sila. Contest din, di ba? Oo, Something. parang contest. Kaya parang, nga naman. Kahit sino naman magiging outrageous na magagalit pag ganun yung nangyari. Ganun ginawa sa kanya. Kahit ako, parang nakakaano din, nakakatampa. Nabirapan mo din. Okay. Ay, actually, pa namin, parang kwento lang din, no? Yung entry niya na yun, or yung video niya na yun, may gumamit pa siya ng drones, tapos pumunta siya sa sinulog, na kinapture niya talaga yung sinulog, na very festivity yung kinuha niya. Tapos sila Wamos, yung mukha lang nila, sorry na. Like yung ano lang nila, yung mukha nila, studio tapos silhouette. Nung snippets ng original creator. Yes, sir. Dapat in-approach talaga nila yun. At in-approach nila men. Actually, similar din siya sa mas naunang copyright issue regarding doon sa song ni si Shaira. Oh, yeah. Similar, di ba? Yes, sir. Oo nga. Shaira issue, ganun din eh. Very nice, din yan. Nung nag-top na sa Spotify hit charts, doon na umalma yung original. Kasi parang yung nangyari doon, gumawa sila ng Tagalog version ng Trouble is a Friend na song. Yun yung title niya. Tapos, Tagalize. Pero, yung music mismo, yung beat, yung instrumental, the same. Same na same. Pati tune, lahat. So, yung nangyari naman doon, talagang hindi aabot dun sa original maker kung hindi magti-trend eh. Nag-trend. Doon siya nagreklamo. Yun na. Doon nag-start. Kung alam ko, tinake down na nila yung resolution na ginawa nila. Which is the right thing to do. For me, in a sense, as a music producer din. Hindi ka nagpaalam. So, ang consequence mo is, sayang yung effort mo. Sayang yung royalties niyan. Pag nag-trend, kailangan mong i-take down yan. Wala kang profits. Pero ang good side naman nun, nag-trend siya for quite some time. Look at Shaira now. May mga new songs na siya na somehow nag-hit din sa social media or paano. Publicity. Pinili niya lang talaga yung bad side ng publicity. May guest tayo, Kat. Sa akin, ang naging take ko doon nga sa pagmamarites ko doon sa pangyayari, both stories is yun din yung malalaman mo na pagka yung mga ganun na issues, pag common people lang, sabi nila, let's blame this, let's blame that person. Pero dun sa mga people involved, you know what's good about it? They learn sa mistakes nila, sa pagkakamali nila. Hindi lang sila yung matututo. Yes, sir. Yung iba kasi parang just for the sake na ipapash na lang nila eh. Ganun na lang. Go lang. Without even comprehending or thinking na bakit ba nangyari. Yeah. Ano ba yung underlying cause nun ba? Ganun. Yung pinagdaanan ng both sides. Perspective ng both sides. Kasi kung nagpaalam naman sila dun for example, dun sa issue ng Shaira, kung nagpaalam naman siguro sila, I think mabait naman yung singer eh. Yung original singer na papayagan sila. Actually, matutuwa pa yun kasi tinagalize yung nila. Yung song niya. Parang magiging international na. Dating. Pero yun nga, di sila nagpaalam. Parang ngayon ko lang din medyo na realize is, kaya siya naging lesson
Kasi that time na hindi pa nila nako-commit yung mistakes, may gap between the both parties. Like for example, dun kay Wamos tsaka dun sa lower micro-influencer. Kumbaga, there's no obligation for them to communicate kasi hindi pa naman nangyayari yung issue. Kasi hindi naman sila peers, hindi naman sila magkakilala. Wala parang nagamit lang gano'n. So may gap sa kanila. So same din kay Shaira. And kalimutan ko sa pangalan. Basta international singer, the international singer na pinagkuhanan niya. Malaki kasi yung gap eh. Parang sabihin niya, ba't ko pa kailangan kontakin? Baka nga, hindi pa ako pansinin, ganyan, di ba? Wala lang, nakakana lang din. Pero halimbawa kinontak mo, tapos hindi ka pinansin, pupush mo pa rin bang? Good question, sir. Sapat bang rason yun sabihin mo, hindi ako pinansin? Humingi naman ako ng permission, pero hindi ako pinansin. So, may take ako. Publish mo pa rin ba? Sa akin, hindi ko ipapublish. Kasi walang consent. Walang consent. May habol yung original. I see. Sa akin naman, if nangyari sa akin na hindi ako pinansin nung original, and my intent really is to just bring out the essence of the music, not for money. At saka yung version ko on how I interpreted the artistry. Medyo, push ko. Kung mag-viral man siya o hindi push ko. Parang ganun lang. Pero lalagay mo yung credit. Ayun. Sir. Nice. Yes. Thank you for reminding me then. I'll still credit. This is the original piece. Nice. You also have to credit. Yes, sir. Nice. Tapos pag sinabi nung mayari, may take down. Kailangan mo ito. Yeah. Yes. Wala kang magagawa talaga. Kaya nga din, credit, tapos yung courtesy na lang din, no? As a artist din, co-artist, courtesy mo na lang din dun sa co-artist mo. Kailangan talaga siya. Ayun naman. Maganda kasi, tingnan mo, yung mga iba na, for example, ibang creators na gumagawa ng covers. Like for instance ako, nag-cover ako ng song. Hindi ko naman original. Although, ang basis kasi, ako kasi pag nagki-credit ako, medyo subtle lang siya. Just put the title of the song and then the original singer. Credit na yun. Counted as credit na siya. At saka, walang habol yun eh. Kasi, sa cover, parang naging rampant na siya. Pero dun sa case kasi nung kay Shaira, is, tinagalize niya yung song. Na parang gumawa siya ng sarili niya. Parang whole new song siya eh. Parang it's a whole new song na copyrighted kasi hindi naman magpaalam. Kahit kumuha lang sila ng mechanical license, I think, lulusot yun. Mechanical license lang. Yung mismong track na yun. Coming from a professional. Mechanical license lang yun. I think kahit kaupahin mo yung mismong instrumental. Pero hindi ako pupunta sa path na yun. Parang babaguhin ko pa rin yung instrumental. Kung paano tinugtog. Parang baguhin natin yan. Ano ba yung mechanical license? Mechanical license is yung license mo to use the song na gawa ng original. So, pupunta ka sa mga licensing companies ng music. Meron. May online. Tapos kukuha ka ng mechanical license. Kaya kung papansinin nyo sa YouTube, Facebook, sa kahit anong social media platforms, di ba meron yung mga times na nag-upload kayo na may song na gamit. Tapos, minsan na-mute. Kasi, wala kayong mechanical license. No? Nung release yung song na yun, may clause ata yung artist sa yung mga makers ng song na hindi pwedeng ipatugtog to ng basta-basta lang. Para kailangan mo pa rin kumuha ng license. Para, ang maganda kasi nun sa mechanical license kasi sa pagkakaintindi ko, magkakaroon ng profit yung ilalabas mo. And at the same time, may portion yung original. Which is right and just. Kasi original niya. Yun lang naman yung purpose ng mechanical license nun talaga. So, in a financial sense, yun talaga yung purpose ng mechanical license. At the same time, nagiging way out na rin siya to legally produce a remake of a song. It's nice.
Kuya King Momo. Although hindi ko lang sure kung meron ding licensing companies ang mga videos. Yun ang hindi ko sure. Sa case ni Wamos, not sure about that. Pero ang alam ko, may habol-habol na yun sa may-ari. Interesting insight. Yeah. Kasi, kumbaga, pag sa music, from my understanding, kung sa music is my platform na for the licensing part. Yes. Platforms, actually. Platforms. Plural. On the other hand, for videos, although I'm not sure if similar yung purposes ng platforms like yung mga free videos, man. I stop, ganun. So, I think may. So, similar siguro, in a sense. In a sense. Hindi ko lang din siya Kasi hindi ko pa nag-venture out din talaga yung sa videos. Din ako din. Possibly. Meron din siguro, most likely. Comment down if you know. Yes, please. So that we know. Oo din, no? Na I think naman medyo yung isa siguro, most likely yung YouTube. Isa siyang platform na may licensing stuff siya when it comes to videos. Most likely. Na hindi nagli-limit eh. Siya yung similar to yung pinupuntungan ni Papi Kebs na when it comes to music, may licensing bodies. YouTube is somehow a licensing body of videos naman on the other hand. Actually, kasi ako may YouTube channel ako. So, nag-upload ako ng mga video shorts. Meron yung times na magkakaroon ka ng warning from YouTube. Itong snippet ng video na to is copied from this one, referencing the original one. So parang binibigyan ka ng warning na either i-repurpose mo siya or take it down. Yeah. Kasi hindi nila tinotolerate na yung just merely copying the video itself. Yeah. Medyo strict sila dun. Lalo ng YouTube, it's very good paying. Yeah. Good paying the platform. Once you get monetized, doon mo na makifeel. And from an artist's perspective or a creator's perspective, then I kind of think of it as a challenge then at the same time to be more creative when it comes to creating videos and music. Na sa dami, million na siguro ng videos and music out there. How can you come up with something original? As in something that identifies you as a creator, as an artist, no? Very challenging, but at the same time, kind of, brings value to you as an artist or as a creator. It's a challenge talaga yan. Yeah. Pero, di ba, despite that, all you have to do is take the first step. Yes, sir. Yes. Yun lang naman yun eh. Hindi ka naman mag-move further kung hindi ka nag-first step. And going back to my take, and you learn along the way through the mistakes. Ayun naman. That was nice. Good EP. Cheers. Ganda na episode mo. Next question. Again, this is Man of Culture. Thank you guys for watching. It really means a lot. Please like, share, and subscribe. And if you have thoughts, comments, and future topics that we can discuss, comment below.